Narito ang mga sandaling ang puso mo'y tahimik na nananakit, walang nakakaalam, ngunit naririnig ito ng universo. Ang mga luha na iyong pinigil, ang mga tanong na nagpupuyat sa iyo sa gabi hindi iyon binaliwala. Pisces, may nangyayaring pagbabago sa paligid mo, parang agos na humihila pabor sa iyong damdamin. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nakikita, ngunit ang mga enerhiya ay gumagalaw, mahinahon, may layunin, patungo sa iyong emosyonal na pagpapagaling. Hindi ito basta aksidente. May isang tao sa isang lugar na iniisip ka. Isang koneksyon ang gumigising. At ang dating pakiramdam na katahimikan ay talagang ang universo na naghahanda ng sagot. Makinig ka ng mabuti, ang iyong puso ay ginagabayan para sa isang dahilan. Maligayang pagdating, Pisces. Ikaw ang palaging mangarap, ang magpapagaling, ang isa na nakakaramdam ng mas malalim kaysa sa kayang ipaliwanag ng mga salita. Ngunit kamakailan, ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng tahimik na bigat, isang emosyon na hindi mo ganap na maipaliwanag. Nakita ito ng universo. At sa halip na bigyan ka ng mga sagot agad, dahan-dahang inilipat nito ang mga piraso sa likod ng mga kaganapan para sa iyo. Hindi ito panahon ng parusa, ito ay paghahanda. Dahil ang darating ay hindi pangkaraniwan. Isa itong sandali ng emosyonal na pagkakatugma. Isang katotohanan mula sa nakaraan. Isang pagkilos mula sa puso ng isang tao. Isang bulong ng isang bagay na matagal nang nakabaon, ngunit ngayon ay umaangat. Pisces, ang iyong mga emosyon ay mga banal na mapa. At ngayon, dinadala ka nila sa isang lugar na matagal mong pinapangarap marating. Ang universo ay hindi lang nanonood. Ito ay kasali. Tinutulungan ka. Binubuksan ang mga pintuang akala mo'y nakasara magpakailanman. Hindi ito ang pagtatapos ng isang kwento. Ito ang simula ng kwento na tunay na nararapat para sa iyong puso. Enigmatic de hecho. May isang gabi, hindi matagal na ang nakalipas, nung ikaw ay naupo sa katahimikan, Pisces. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw sa paligid mo, ngunit ang iyong puso ay nanatiling tahimik. Maaaring hindi mo ito binanggit ng malakas, ngunit may isang bagay sa loob mo na unti-unting nababasag, dahan-dahan tahimik. Hindi ito isang dramatikong bagyo. Mas katulad ito ng malumanay na ulan sa hating gabi, tahimik, ngunit mabigat. Nagtanong ka kung bakit walang lumapit sa iyo. Bakit ang isang taong ibinigay mo ang lahat ay tila napakalayo, tila wala ng koneksyon. Ngunit ang hindi mo alam ay sa tahimik na gabing iyon, may ibang bagay na lumalaki. Ang universo ay palaging nagsasalita sa mga tahimik na sandali. At noong gabing iyon, kahit na wala kang narinig may nakikinig. Isang kaluluwa. Isang alaala. Isang koneksyon na hindi talaga umalis. Minsan, ang pinakamakapangyarihang mga enerhiya ay hindi dumating na may ingay, nag-etyo sila sa katahimikan. Nagsimula kang magpagaling sa tahimik na gabing iyon. Kahit na hindi mo ito agad naisip. At ngayon, ang enerhiyang iyon ay bumabalik, hindi para saktan ka, kundi para ipaalala sa iyo, hindi ka talaga nag-iisa. Maaaring umalis na ang taong iyon ng pisikal ngunit sa enerhiya. Nananatili silang konektado. May dahilan kung bakit muli mong nararamdaman ang kanilang enerhiya. Isang panaginip. Isang biglaang alaala. Isang kanta na nagbabalik ng isang partikular na sandali. Hindi ito aksidente. Isa itong espiritual na etyo. Isang etyo na tumitindi. Ang sakit na minsan mong itinago ay ngayon nagiging isang signal. At sa pagkakataong ito, ang universo ay hindi humihiling sa iyo na pagdaanan ito ng masakit. Hinahamon ka nitong sa wakas ay maunawaan kung bakit ito nangyari at kung bakit ito bumabalik. Hindi ito tungkol sa muling pagbukas ng mga sugat. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang pag-uusap ng kaluluwa na hindi kailanman natapos. Iyan ay pagbabago ay between. Pisces, may isang banayad na ritmo sa universo, isang ritmo na karamihan ng mga tao ay hindi napapansin. Ngunit hindi ikaw. Palagi mong nararamdaman kapag may isang bagay na malapit ng magbago bago pa ito maging makatarungan. Kamakailan, nagsimulang lumitaw ang maliliit na senyales. Isang pamilyar na pangalan na biglang lumitaw. Isang panaginip na sobrang malinaw na tumagal pa kahit magising ka na. Isang numerong paulit-ulit, 888, 1,111, 2,222, parang ang kalawakan ay tinatapik ka sa balikat. Hindi ito mga coincidences. Mga signal ito. Ang mga bituin ay muling inaayos ang kanilang mga sarili, at ikaw ay nasa gitna ng isang banal na kaganapan.
Ang emosyonal na enerhiya sa paligid mo ay nagbabago. Kung saan dati ay kalituhan, nagsisimula ng magkaanyuan ang kaliwanagan. Kung saan may distansya, ang kalapitan ay nagsisimulang magbalik. At sa gitna ng lahat ng ito ay ang iyong puso, natututo muli kung paano magtiwala. Sa astrologya, ang yugtong ito ay puno ng emosyonal na pagpapahayag. Ang iyong mga intuitibong kakayahan ay mas pinatindi. Ibig sabihin nito, maaaring mas maramdaman mo ang mga emosyon ngayon kaysa sa karaniwan, mas sensitibo, mas apektado ng enerhiyang hindi kayang matukoy ng iba. Ngunit hindi ito kahinaan, Pisces, ito ay kapangyarihan. Ikaw ay nakaalin. Ang pagbabagong ito ay hindi lang ikaw ang apektado. May isang tao ring nagigising ang puso. Isang tao na dati hindi makapagpahayag ng kanilang nararamdaman. Isang tao na umalis nang hindi tapos ang emosyon. Ngayon, nararamdaman nila ang bigat ng mga salitang hindi nasabi. At ang universo, ito ay gumagabay sa inyong dalawa. Pati ang mga pagkaantala, pati ang mga pagbabago ng landas, lahat ng iyon ay kinakailangan. Dahil minsan, kailangan magkalayo ng dalawang kaluluwa upang magbalik na mas malakas, mas matalino, mas malambot. Ngayon, Pisces, ang mga bituin ay bumubulong. Maghanda ka. Hindi ka lang tumatanggap ng enerhiya, ikaw ay nagsasalamin nito. At ang nararamdaman mo ngayon ay ang enerhiyang bumabalik mula sa isang bagay na dati nawala. Maaaring hindi naging tamang panahon noon. Ngunit ngayon, ang lahat ay nagkakaalin, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na disenyo. Sa lalapit na panahon, ang nararamdaman mo sa iyong kaluluwa ay makukumpirma sa pisikal na mundo. Iyan ay pagkakaalin ng puso. Sa isang lugar, Pisces, may isang tao na nagtataglay ng mga salitang para sana sa iyo. Hindi dahil hindi ka nila pinahahalagahan, kundi dahil natakot sila. Natakot sa kung gaano kakahalaga. Natakot sa kung ano ang maaari mong makita sa kanila, pati na ang mga bahagi na tinangka nilang itago. Ngunit ang puso ay hindi kayang manahimik magpakailanman. At ngayon, may isang bagay na nagsisimulang mag-alin. Ang universo ay may paraan ng pagbabalik ng mga puso sa kanilang tamang ritmo, lalong-lalo na kung hindi naman talaga sila nawalan ng isrenay, kundi nagkahiwalay lamang dahil sa tamang oras. Ang nararamdaman mo ngayon, ang paghatak, ang init, ang banayad na sakit, ay hindi lang sayo. Ito ay ipinagkakasunduan. May isang tao, sa isang lugar, na patuloy na iniisip ka nagtataka kung huli na ba. Pinagmamasdan nila ang iyong katahimikan. Marahil mula sa malayo. Marahil sa mga panaginip. Marahil sa mga senyales na hindi na nila kayang baliwalain. At ngayon, ang kanilang puso ay gumigising. May hangaring mag-reconnect, magpaliwanag, at magpakita ng ibang mukha. Para sa ilan sa inyo, ang alignment na ito ay magmamanifest sa isang mensahe. Isang tawag. Isang kakaibang synchronicity na masyadong tumpak upang maging aksidente. Para sa iba naman, magiging internal ito, isang malalim na kaalaman na may nangyaring pagbabago, at ang enerhiya sa pagitan mo at ng isang tao ay hindi nahadlang. Ngunit higit pa sa romansa. Ito ay pagpapagaling. Isang kontrata ng kaluluwa na muling nagigising. Maaaring makaramdam ka ng kaba. Bahagi ng iyo ay magsasabing, nandyan na ako dati. Nasaktan ako. At tama ka, Pisces. Ngunit hindi ito ibinabalik ng universo upang saktan ka, ibinabalik ito upang sa wakas ay magpatuloy ka ng may katotohanan. Kung iyon man ay nangangahulugang muling pagkikita o pagpapalaya, hindi mo nadadalhin ang kalituhan. Ang iyong puso ay nag-aalin sa kaliwanagan. Sa katotohanan. Sa kapayapaan. At kung ang isang tao ay nakatakdang maglakad sa iyong tabi sa bagong kabanatang ito, gagawin nila yon. Hindi dahil hinabol mo sila. Kundi dahil binulong ng universo ang iyong pangalan at narinig ito ng kanilang puso. Kaya huminga ng malalim, Pisces. Huwag magmadali. Hayaan mong mag-unfold ang enerhiya. Hindi ito isang pagsubok, ito ay isang regalo. Maaaring bumalik ang nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ka na pareho. Sa pagkakataong ito, alam ng iyong puso kung ano ang nararapat para sa iyo. At ang universo ay sang-ayon. Iyan ay pagkikilos ng universo. Pisces, ilang beses mo na bang tinanong, bakit hindi ito nagtagumpay? Bakit umalis ang taong iyon o bakit nawala ang pag-ibig na minsang tila tadhana? Ang hindi mo naisip ay ang universo ang nagprotekta sa iyong puso, hindi ito pinarusahan. Minsan, ang pagkaantala ay bahagi ng banal na plano.
Minsan, ang katahimikan ay isang sagradong espasyo para sa pagbabago. Habang ikaw ay nagdududa sa lahat, ang universo ay unti-unting inuukit ang iyong landas, binubura ang mga taong hindi kayang mahalin ka ayon sa nararapat na paraan noon, at ginagabayan ka patungo sa mas malalim, mas tunay na pagmamahal. Nakikita mo, ang puso ay hindi isang palaisipan na malulutas ng lohika. Ito ay isang apoy. At ang mga apoy ay kailangan ng hangin upang makahinga. Espasyo upang lumago. Oras upang sunugin ang mga bagay na hindi nakapakipakinabang. Kaya hindi natapos ang ilang emosyon noon. Hindi pa handa ang enerhiya. Natututo ka pa kung paano piliin ang iyong sarili muna, at ang kabilang tao ay natututo pa kung paano harapin ang kanilang katotohanan. Ngunit ngayon, may pagbabago. Hindi ka na tumatakbo. Ikaw ay umaakit. Hindi ka na nagmamakaawa para sa kaliwanagan. Ikaw na ang nagiging kaliwanagan. At ang universo ay gumagalaw, banayad, makapangyarihan, upang ibalik sa iyo ang nararapat, o palitan ito ng mas maganda. Hindi basta pagmamahal kundi pagmamahal na nagbibigay galang sa iyong espiritu. Maaaring makaramdam ka ng biglaang pagnanais na makipag-ugnayan sa isang tao. O maaaring mapansin mong paulit-ulit silang lumalabas sa iyong mga panaginip. Maaaring madapa ka sa kanilang pangalan, isang alaala, o isang lugar na minsang ibinahagi ninyo nang hindi mo ito pinlano. Hindi ito aksidente. Ito ay isang interbensyon. At sa pagkakataong ito, hindi hihilingin ng universo na maglaban ka para sa pag-ibig. Hihilingin nitong tanggapin mo ito buong buo, bukas, na may hangganan at karunungan. Naites ka na. Lumago ka. Pinakawalan mo na. Ngayon oras na. Kung ito man ay isang lumang koneksyon na muling nabuhay, o isang bagong enerhiya na pumapasok sa iyong buhay sa tamang oras, magtiwala na hindi ito nangyayari ng walang dahilan. Matagal na itong binubuo. At ngayon, ang universo ay nagsasabi. Ito ang iyong sandali. Huwag magmadali. Manatiling tahimik. Panuorin. Makinig. Ang pag-ibig ay nagbabalik hindi sa lumang bersyon ng iyong sarili, kundi sa kaluluwa na sa wakas ay nakakaalam ng kanyang halaga. Iyan ay pagbubunyag. May isang katotohanan, Pisces, na matagal nang nakatago sa mga anino, masyadong banal upang ipagsabi, masyadong mabigat upang dalhin, at masyadong makapangyarihan upang kalimutan. Ngunit ngayon ito'y umaangat. Ang katotohanan ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang pagsisisi. Isang mensahe mula sa isang tao na matagal mo nang hindi naririnig. O isang biglaang pagninilay na namumukadkad sa iyong puso, parang isang bulaklak na matagal nang nakalimutan, ngunit sa wakas ay nasisinagan ng araw. Hindi ito tungkol sa drama. Ito ay tungkol sa pagpapalaya. Ang universo ay matagal nang naghihintay ng sandaling ito, para ang enerhiya ay maging malambot, para ang mga pusong kasangkot ay maging sapat na matatag upang ang mga bagay na minsan ay naitago ay lumabas sa liwanag. Maaaring madiskubre mo kung paano talaga naramdaman ng isang tao ang tungkol sa iyo mula sa simula, kung paano sila nahirapan ipahayag ang kanilang pangangalaga, kanilang pagkakasala, kanilang pananabik. O marahil, Pisces, ikaw ang magiging unang magtapat ng matagal mo nang itinatagong emosyon, ang pagpapatawad na hindi mo ibinigay, ang pagmamahal na hindi mo pinayagan ang iyong sarili na maramdaman, o ang sakit na hindi mo tinukoy. Ano man ang anyo, ang pagbubunyag na ito ay magpapalaya sa iyo. Hindi ito tungkol sa muling buhayin ang mga nawalang bagay, ito ay tungkol sa pagbabalik ng iyong emosyonal na kapangyarihan. Hindi mo na kailangang dalhin ang mga hindi nasagutang tanong. Ang universo ay naghahatid ng kaliwanagan, hindi upang guluhin ka, kundi upang palakasin ka. Maaaring magulat ka sa kung anong maririnig mo. O kung sino ang magbibigay nito. Ang timing, ang mga salita, ang emosyon, maaari itong magulat sa iyo. Ngunit sa kaibuturan ng iyong puso, makikilala mo ito. Ito ay talagang nakatakda. Papasok ka sa isang bersyon ng iyong sarili na nagbibigay halaga sa katotohanan, wala ng ilusyon, wala ng emosyonal na laro ng hula. Ibinibigay sa iyo ng universo ang isang malinaw na salamin, at sa salamin na iyon, makikita mo kung gaano ka nakalaki ang inunlad. Kaya kapag dumating ang pagbubunyag na ito, maging ito man ay mula sa iyo o mula sa iba, tanggapin ito ng may biyaya. Huwag labanan. Huwag pag-isipan ng sobra. Pakiramdaman lamang. Karapat-dapat ka sa katotohanan. Karapat-dapat ka sa kapayapaan. Karapat-dapat ka sa pag-unawa ng bakit sa likod ng sugat.
At ngayon, Pisces, malalaman mo na. Ito ang sandaling ang iyong puso ay humihinga ng mas malalim. Dahil sa wakas ito ay alam na. Iyan ay pagpili Eviva Nelandas. Ngayon na ang katotohanan ay naipahayag, Pisces, ang universo ay nagdadala sa iyo sa isang tahimik na krus na daan, hindi malakas, hindi nagmamadali, kundi isang sagradong sandali. Isang pagpili ng kaluluwa. Bubuksan mo ba ang iyong puso muli o maglalakad ka ng mag-isa, dala ang iyong kapayapaan bilang iyong bagong kasama? Ito ay hindi isang pagsubok ng lakas. Isa itong sandali ng pagkakaalin. Ang mga enerhiya ay hindi nagmamadali sa iyo, nag-aalok sila sa iyo ng isang bagay na bihira, kalayaan. Ang uri ng kalayaan na tanging pagkatapos ng malalim na emosyonal na paglago lamang makakamtan. Kung ang taong bumabalik ay nakalaan para sa iyo, mararamdaman mo ito, hindi sa pamamagitan ng pantasya, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. Hindi mo kailangang manghabol, mag-decode, o magmakaawa. Ang koneksyon ay kusang magbubukas, tulad ng paghinga na sumasalubong sa paghinga. Ngunit kung alam ng iyong kaluluwa na panahon na upang pakawalan, ang landas na iyon ay isang sagradong landas din, ang paglayo ay hindi na nangangahulugang pagkawala. Nangangahulugan ito ng pagbibigay galang sa lalim ng naramdaman mo at pag-alam na ito ay nagsilbi sa kanyang banal na layunin. Ano man ang mangyari, Pisces, ikaw ay magwawagi. Ang universo ay susuporta sa anumang landas na pipiliin mo, hindi dahil wala itong pakialam, kundi dahil nagtitiwala ito sa iyong panloob na kaalaman. Naipon mo ang karunungang ito sa bawat luha, bawat sandali ng katahimikan, bawat pagkakataon na pinili mong maghilom kaysa magalit. Kaya itanong mo sa iyong sarili. Ano ang nararamdaman ng iyong puso kapag tahimik? Aling landas ang magdudulot sa iyo ng kapayapaan, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa hinaharap? Walang maling sagot. Tanging katotohanan lamang. At ngayon, ang iyong katotohanan ay handa ng isabuhay. Ano man ang landas na piliin mo, tandaan mo ito. Hindi ka naglalakad mag-isa. Ang universo ay nasa tabi mo sa bawat hakbang, bawat hininga, bawat tibok ng puso. Pisces, ang universo ay hindi laban sa iyo, palagi itong nasa iyong tabi, tahimik na gumagabay, mahinahon na nagpoprotekta, matyagang naghihintay. Bawat pagkaantala, bawat katahimikan, bawat emosyonal na alon na iyong nalampasan, ay nagdadala sa iyo dito sa sandaling ito ng pagpili, pagpapagaling, at pagkakaalin. Ang iyong mga damdamin ay hindi kailanman kahinaan, sila ay isang banal na kompas. At ngayon, dinala ka nila pabalik sa iyong sarili. Ulitin mo ito ng malumanay, sa iyong puso o ng malakas. Pinagkakatiwalaan ko ang aking mga damdamin. Iginagalang ko ang aking paglago. Handa na ako para sa pag-ibig, kapayapaan, at katotohanan na nakalaan para sa akin. Ang mga bituin ay nakikinig, Pisces. At kanilang binabalik ang etyo, handa ka na.